Yung amnesty program covers the state of dissidents who died on or before May 31, 2022. So yung state tax po na tinatawag, nagkaroon po ng tinatawag na yung BIR, pinatatawad na lahat ng mga may utang sa state tax. 'Di ba yan yung nagtataka po ako bakit wala pong sumisigaw sa mga dilawan at kakamping. Alam natin lahat sa mga Marcos, bakit naman sila aangal diyan? Pabor sa kanila yan, 'di ba? State tax. Pag pinatawad mo, nagkaroon ka ng condonation o amnesty sa estate tax. Sino po kaya ang unang makikinabang? 'Di ba yan yung yan yung binabanat kay BBM nung tumakbo siya noong 2022? Naaalala ko lang. Tindi, no? Garapalan po, no? Gumawa kayo ng mga hakbang na ang mga makikinabang, mga sarili natin. Wala na pong tago-tago. Hindi po tinatago yan, pinapanawagan pa eh. Ang problema ko dyan, self-serving, correct. Napaka-self-serving. Ngayon, wala na silang habulin sa kanilang estate tax. Kasi may amnesty tsaka condonation eh. O ngayon, ang tanong ko, nasaan na yung mga maiingay sa 203 billion na estate tax ng mga Marcos? Nasaan na kayo? Dilawan, kakamping, makakaliwa, lahat yan tumututol eh. Sumisigaw yan ng estate tax eh. Bayaran mo muna mga taxes mo. Di ba yung sinisigaw nyo kay Marcos? Nasaan na kayo ngayon? Wala na. yan yung problema. Kaya po kayo, tama naman, no? Ako, isa rin ako sa naniniwala nun na tunay na yung pinaglalaban. Kasi lahat nilalabanan nila, lahat ng presidente. Takang-taka po ako sa mga makakaliwa. Ito siguro panahon na para mag-isip kayo. Ang gaganda na sinasabi nyo, tutol kayo sa corruption, tutol kayo sa mga human rights violations, tutol kayo sa lahat. Isa lang po ang hindi nyo tinutulan. Lahat ng presidente mula sa tatay, kay Marcos, tatay ni Marcos, Ferdinand Sr., hanggang kay Duterte, tinututulan nyo lahat ng ginagawa ng presidente. Isang presidente lang ang hindi nyo tinutulan, si BBM. Ang tanong, bakit? Hindi ko rin maintindihan eh. Consistent yan. Yang mga makakaliwa, makabayan, akbayan, lahat yan. Bayan muna, bayan, mga LPS, lahat po yan. Lahat ng gobyernong dumaan sa Pilipinas mula kay Marcos. Hindi ko alam kung bago si Marcos kasi hindi pa ako tao noon eh. Mula kay Marcos hanggang kay Duterte. Lahat yan, rally dito, tutol dun. Isa lang po ang hindi nila tinututulan, si BBM lang. Magtataka kayo. Anti-Duterte pa rin sila sa panahon ni BBM. Nagsiship po yan eh. Yung lahat, kung sino presidente, doon sila nagsiship ng ano eh. Talagang grabe po ang galit nila sa mga Duterte na hindi na sila nag-ship. Ang kalaban ng kalaban namin ay kakampi namin. Yun yata yung bagay dyan sa mga yan. Anyways, yan no. Naalala ko lang bigla kasi, nga no, merong tax. One bull ka eh. One bull university ka eh. Alam mo kung bakit? Yun nga tinanong ko kay Manong J. Ano pagkakaiba nun, Tito Soto? Nung kayo nag-impeachment, yung unang impeachment, iniisip ko yung tawag sa reklamo.
Reclaim ang lumabas sa utak ko, eh. Yung unang, impeachment, complaint, 'no, natawa ako, nag-joke yung utak ko sa sarili ko. Yung una pong, impeachment complaint ang isinalang ninyo nung kayo po ay sumalang sa, bilang senator judge. Never pa pong naganap na yung pang-ikaapat, 'no, ikaapat, eh, baka kung ikaapat 'yan, eh, kinukot mo patay na, eh. Tinuro sa'yo 'yan, depende sa sitwasyon. Sa tingin mo ba palulusutin ni Miriam Defensor Santiago na yung ikaapat na impeachment complaint, yun yung ibibigay sa kanila, sa inyo, kung kayo ay senator judge? Hindi makakaligtas kay Miriam yan, knowing Miriam. Kinukot mo si Miriam para safe na safe ka? Iba naman ang sitwasyon nung nung ikaw ay nag-senator judge sa sitwasyon ngayon. Yan yung problema, mga kapatid. Pag may mga pinagkakautangan ng loob, dapat kasi etong mga katulad ni Tito Soto na may anak na nanunungkulan sa gobyerno. O kaya dapat kasi pag mga senador ka, ngayon ko lang po nakita to, eh. Sa totoo lang po. Ngayon po ito, kitang-kita kasi yung 5 na bumoto laban diyan sa lahat po pala sila ay mayroong utang na loob dahil yung isa kapatid, sekretary, yung isa asawa, yung isa bayaw. Pinapupuesto, binigyan ng puesto kasi yung mga pamilya nila. Kaya todo tanggol ka ngayon. Yun po yun, eh. Kitang-kita po, Mr. One Ball University. Kitang-kita po. Yan po yung malinaw na pagbabayad pabor. Di ba? Hindi, wala pong problema yung ano, wala pong problema yung vice mayor yung anak niya, binoto yun, eh.